Yan, sige po. Kaya, bari mo po muna sa gilid. Tuwan po natin na ating pansin sa panalangin. Hallelujah, Lord, we praise you. Panginoon, patuloy kami nagpupuri sa inyo, lumalapit, Panginoon. Lord, samahan mo nga po kami, Panginoon. This event, Panginoon, ng CC-Bayan, Lord, yan, information officers. Lord, hinihingi po namin ng wisdom na nagmumula sa inyo, Panginoon, sa aming po mga sa kanilang pag-uusapan, Lord God, patuloy nga po, O Diyos, na hinihingi namin ng karunungan sa lahat ng aming pong mga pag-uusapan, Lord God. Lord, at ang panalangin po namin sa oras na ito ay ikaw po ang huwilos, Lord God, sa bawat isa sa mga member, Panginoon, ng barangay information, Panginoon. Lord, inayaan mo, Diyos, na minsan pa na ikaw po ang maitaas sa gawa ng ito, Panginoon. Salamat po ng maraming sa inyo po ng binabalik na natin papuri. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Hello, manatili po tayong nakatayo para sa ating pambansang awit. Ayan, maraming salamat po. Maaari na po tayong opo. And to give us the welcome remarks this afternoon, siyempre kasama po natin ang aming po department head ng Information, Investment, Promotion, Employment Services Office o IIPESO. Kilala niyo naman po ito. Ang aming pong boss, Ma'am Noemi Calagal. Maraming salamat, Ibe. Isang maganda makadiyos at makalisal na hapon po sa ating lahat. Welcome po sa City of Calamba kay RD. Siya po ang Regional Director ng DIA. Pakalaman po natin siya. Pakalaman po natin sila sa kanilang pagpapaunlak sa ating pong invitation sa hapong ito. This is the third event. Fourth na. This is the fourth meeting of our CC-Bayan. Napakaganda kasi kahit na kasi simula lang natin, I think in January, right? So start lang tayo ng January, pero nakita po namin yung mga improvements, lalo na dun sa mga barangay Facebook pages natin. Namomonitor kasi namin kung yung pinag-uusapan natin ay ating na-i-apply. Nung nakaraan kasi, di ba, last year nagkaroon tayo ng seminar sa Baguio on news writing. Nakita namin yung improvements talaga doon sa kung paano kayo magtasa ng mga information na ibibigay po natin sa ating mga kababayan. Nakakatuwa na isipin na marami po tayong natututunan sa mga ganitong pagkakataon. Kasi hindi lang po kasi ito basta meeting, kung hindi bisinisita po kasi natin na every time na mag-meet po tayo, meron kayong iuuwi na bagong kaalaman na pwede nyo i-apply sa inyong mga barangay. Isang paalala po mga kasama, ito nakaraan nagkaroon po ng unfortunate incident dito sa Barangay Uno. Kung inyo pong naalala. Sa crossing, yung sunog na video. Yan. Ang isa sa naging unfortunate doon, sobrang nakakalungkot. Apat kasi ang namatay. Isa pa doon ay good days. So, pang-apat yung baby. Yun ang nangyari. It would have been prevented, sabi ng fire chief na kasama namin ng meeting, kung
hindi nauna na nag-live yung nakakita. Kasi ang inuna nung nakakita, mag-live nung nasusunog. Hindi inuna na tumawag na ang bumbero. Ganun ang nangyari. Nalaman na naman po ng bumbero dahil nakita na yung live na i-share. Hindi talaga tumawag agad-agad ng bumbero. So doon nagkaroon ng diskusyon kung ano ba talaga yung responsibility ng mga tao. Kahit po yung mga tao, sa mga ganitong sitwasyon, responsibilidad mo ba na ibalita siya sa Facebook o responsibilidad mo na tumawag mo na lang sa klolo bago ka mag-live. Di ba nakakalungkot isipin na ang automatic response ng tao ngayon ay i-live. Hindi automatic yung nakakita ka ng yun nga, na susunugan. Sabi ka lang, ang unang ginagawa ay mag-Facebook live at tumawag ng bumbero. Eh baka mamaya nakakita tayo ng dinudumutan, ganyan. Video agad. Parang ang nangyayari kasi, ang automatic response na natin is to get something na magiging viral, na magiging trending. Pero hindi na natin nagiging response yung makatulong muna dun sa kung ano man yung nasa panahon sa una. So yun yung isang paalala po sa atin. Kasi kahit po tayo ay may responsibility to make our information current and relevant, may responsibility din man tayo para naman makatulong dun sa ating kapwa. Nakakaawa lang kasi isipin dahil na 4 po yung namatay. We should have been prevented if talagang nakakuha na ang paunang sa klolo. Kasi parang ang sabi po ni Fire Chief, 20 minutes pa na nagkakaroon na ng saka lang nila nalaman. So saka lang sila nakapag-respond. Kasabay po noon, syempre, ang paalala sa bawat isa, as information officers kasi din, mayroon din po tayong responsibility to inform the general public on kung ano man yung mga kailangan po na fire prevention measures natin. So, kailangan ilagay din natin yun sa ating day. Pangalawa, nasa panahon na po tayo ng Jason. Papasok na tayo kay Jason. Ano yung Jason? July, August, September, October, November. Yung pong Jason na yun yung panahon ayon sa DRRM ng mga bagyo. Start na yun, si Jason. January, August, September, October, November. So, kapag po nag-post kami tungkol doon sa mga thunderstorm advisories, doon sa mga maaari po na signals yan, mga tropical storm signals or advisories po na nagagaling po sa ating DRRM, paki-repost. Lalo na po, sino pakitaas ang kamay doon sa mga lakeshore barangays. Marami dyan. Yan. Yung Palisang area, Uwisan, Sukol, ano pa yung mga binabaha, Pansol, Barangay Dos, ano pa yung mga binabaha dyan? Marami, di ba? Marami tayong mga binabaha barangay. So, meron din tayong responsibility to inform our kabarangays na meron tayong inaasahan na mga bagyong ito. Paano naman po makapaghanda rin sila? Ngayon, isa pa rin natin yung kailangan ipahanda sa kanila is yung pag-aayos ng mga bubong, pag-aayos ng mga sila-silang mga tumuturo sa bahay. And of course, kung hindi niyo po mapapansin, marami na talagang nagiging cases ng sunog sa atin. Sunod-sunod halos, di ba? Yung mga cases ng sunog. Kaya po, ngayon, magkakaroon po ng intensified drive ang ating pong fire department. Ang gagawin po nila ay magkakaroon po silang joint inspection sa mga bakeries, concessionaires, canteens, yung mga businesses na nagluluto or may mga LPG. Para naman, kasama na po doon ang mga kantin ng school. Para naman po makita kung talagang tama ang paggamit ng LPG. Ano po? So, ipaalala rin po natin sa ating pong mga kabarangay yung mga ganong sistema. No? So, yun po yung mga ilan sa mga activities po na atin pong kailangan na paghandaan this quarter. And magpapasalamat din pala kami sa inyo dahil po sa inyong pag-share ng ating pong mga TikTok Reels tungkol sa ating pong job fair. Masaya po namin ibinabalita sa inyo na ang ating pong job fair applicants last June 17 ay 1,700. At ang hired on the spot
ay almost 900. So, napakaganda po ng ating record. So, yung susunod po natin mga event, magkakaroon po tayo ng job fair sa sino taga Palo Alto. May job fair po sa Palo Alto this coming July 16. At meron din po tayong job fair this coming July 30 dito sa ating MSME Summit. Yung, ano nga MSME? Micro, Small, and Medium Enterprises Summit. Ito po ay in collaboration with our Cooperatives and Development Department, Cooperatives and Livelihood Development Department, at yung ating pong Business Permits and Licensing Office. So, ang kaibahan po sa mga dati natin job fair, kasama po natin dito yung mga MSME na naghahanap ng pagtatrabaho sa kanila. So, hindi sila mga factories, hindi sila malaking industries, kundi mga small lang sila, mga 20 employees pababa, yung mga ganon. So, naghahanap din sila magtatrabaho sa kanila. So, ngayon, kasama po natin sila doon sa job fair sa ating pong Coliseum. We would also encourage you, maglalabas po kami ng mga informational materials tungkol doon, and we highly encourage na kayo po ay mag-share and mag-follow po ng mga ganong reels. Kasi napakaganda po ng napatunayan namin, napakaganda ng response ng ating pong mga kababayan doon sa mga TikTok reels. Kasi talagang interesado sila kapag iba na kasi talaga ang trending ngayon. Talagang reels and reels na talaga siya. Kapag ka simpleng posts, hindi masyadong pinapansin. Pero pag kami nakikita gumagalaw, sumasayaw lalo, mas maraming nanonood. Mas nare-retain yung information. So, you take advantage of that, and thank you very much sa inyo po talagang suporta sa ating pong mga endeavors sa information. And another thing, napag-usapan kasi namin nila Mayor na beginning this semester, ang ating pong website na dati ay sa ICT lamang, ngayon po ay magiging joint undertaking na ng office under effect sa Information Division at ng ICT. Meaning yung ating pong website, ang content po noon, ang layout po noon, ang mga pictures po noon, ay manggagaling po sa opisina. Sila lang po ang mag-post sa website. Dati kasi sila yung gumagawa pa noon. So medyo hindi nagiging current, hindi nagiging, Diyos ko po, ang department head po doon nakalagay. Sorry naman. Ang department head na nakalagay doon, 3 taon nang retired. O, di ba? Ganda. Ganda sila ka-perfect. Pero, since ang mangyayari po ay magiging joint na po ang responsibilities ng opisina under the Information Division, at ang ICT, mas magiging current na po ang mga nakasulat doon. Tapos, ilalagay na rin po natin doon ang information kung paano po makakapag-invest sa kanamba, makakakuha ng trabaho, yung mga requirements po sa GL, requirements sa FA, ilalagay na po natin lahat doon. Para po hindi na po mahihirapan ang ating mga kliyente na maghanap. Okay po? Isang hihigin namin sa inyo, sana, pag-usapan namin ni Ipe, magkaroon tayo ng siguro isang session nung barangay profile ninyo. Magsusulat po kayo ng barangay profile para ipasok po natin sa website. Siguro by next meeting, pwede natin gawin yun, write shop na siya. Kailangan nyo lang siguro ihanda yung current ninyong mga barangay officials, kung may alam kayo na history ng inyong barangay, kung alam nyo kung paano naging gano'n ang pangalan ng barangay. Kasi ako, curious ako, paano naging pangalan ng Kay Anlog? Ang Kay Anlog, hindi ko rin alam eh. Kay Anlog. Oo. Hindi ko alam talaga, sa totoo lang kung bakit. Pero ang alam ko, Milagnosa, dating dulo ang pangalan, di ba? Pero, kasi ang pangit ng punong connotation ng dulo, kaya nagbibila ko na lang Milagnosa. So, yun po yung yun yung mga ganon. So, bakit yun ang naging pangalan ng inyong barangay? Kaya po, siguro sa next meeting natin, we will be doing a ride shop. Isama nyo na rin po sana yung mga produkto ng barangay ninyo, kung alam ninyo. Like for example, sa Sampiruhan, ano ba naging produkto ng Sampiruhan? Sa Pansol, syempre, ang produkto ng Pansol ay ano? Ha? Buka. Yung mga resort, yan, mga ganan. So, mas maganda po, isama na po natin yung mga ganong profile ng ating barangay. Kung meron naman po kayong existing na barangay profile, bitbitin nyo, tapos i-edit natin yung ating i-post. Ano? Para
profile namin. Pag-usapan namin ni Ipe kung may panahon pa tayo na picturean yung ating mga, yung mga barangay officials. Maganda kasi ang kanya sa picture, para naman hindi, baka mamaya yung isa glamour ang shot, yung isa hinumot lamang sa profile picture sa Facebook, ay mangit naman, di ba? Oo, luma na yung iba. Yung paborito picture, ito lang ang nilalagay, hindi lang kami pwede ganun. Pero, mas maganda po siguro, kung kakayanin po namin na gawin, ay mapicturean yung ating mga barangay isa-isa para uniform naman po ang pictures. We will talk about it if kakayanin natin. But, if hindi na kaya, mas maganda kung meron mga official photos ng ating mga officials para naman din ang ating i-post. So, yun po, yun yung ating mga undertaking sa mga susunod na panahon, marami pa rin yan. Kala nyo kakaunti, pero ang dami po ng ating gagawin. Kaya, alam ko naman na under the guidance of our Information Division, and under the guidance, of course, ng ating PIA, marami po kayong matututunan. We will be capacitated, we will be empowered, at marami po kayong mag-i-apply na mga strategy sa inyong barangay para naman hindi na po tayo mahuli sa ating pong ginagawa na information drives at saka sa ating digitalization. Kasi po yun na talaga ang brand natin. Kailangan isabay natin ang information natin sa digital trend, sa digital age. So yun naman po isang magandang hamon sa ating lahat. Alam ko marami pong sasabihin yung mga kasama ko at marami po kayong mariretain. Sana po yung lahat ng naiintindihan na mapag-uusapan natin sa hapon ito ay mai-apply ninyo sa inyong barangay. At alam ko kapag nai-apply niyo, matutuwa ang inyong mga kapitan sa inyo. Kasi maganda po talaga na ma-build natin ang transparency sa ating mga barangay. Yun lang, magandang hapon sa ating lahat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ayan, thank you po, Boss Noemi. Boss, nalimutan ko na ng konti yung ating draft resolution. We took the initiative po mga kasama na mag-draft po ng isang resolution institutionalizing this group. Pag sinabi po kasi institutionalizing, meaning kapag kayo po ay may resolution na, kasi resolution na muna siya para i-create ang isang ordinansa, kapag na-organize na po ang grupo ng Sisibayon, permanent na po siya na under ng office. Permanent na rin ang inyong magiging trabaho, ang mandate ninyo, ang inyong responsibilities. Permanent na rin na kayo ay naandoon na rin kung ano ang magiging responsibilities na inyong barangay sa pagtulong sa inyo. Permanent na rin yung permanent na rin na sa amin kayo under. Para hindi naman po magkaroon ng confusion kung saan nga po kayo magre-report. And of course, ang kanitahan po noon, si kapitan ninyo ang talagang mapupush na magkaroon ng isang information officer designated per barangay. Dahil nga, meron na siyang sariling batas. Sa banda-banda po riyan, kapag ating napatunayan yung ating pong capabilities, yung ating pong usefulness sa barangay, at yung talagang ating, tawag dito, yung talagang makikita nila na kailangan pala talaga namin ng isang information officer. Saka po natin pag-uusapan yung inyong mga benefits and regulation. Ito yung institutionalization. Ito ay draft pa lang ha. Kaya nakalagay po dyan ay a resolution establishing the Canaba City Barangay Information Officers Network or CCBayon under the Information Investment Promotion and Employment Services Office or IAPESO as its governing technical lead, meaning talagang kayo po ang may hawak sa inyo, authorizing its operational framework, papakita po kung paano po gagana ang CCBayon and adopting its constitution and bylaws. Kailangan po ito. Bakit po? Katulad ng PESU, kayo po ay aming gagawin ng isang organization na magiging parang people's organization na kayo, magkakaroon talaga ng SP recognition as an organization. Yan yung mga whereases. Yung whereas kasi natin nakabase po sa local government code, nakabase po sa Memorandum Circular ng DILG number 2017-165, mandating the designation of barangay information officers in every barangay. May mandato na kasi kayo
2017 pa. Kaya lang, hindi po siya localized. Meaning, hindi naipasa, na hindi, hindi naipasa sa city. Mayroong guidelines ng DILG, kaya lang hindi naging matibay ang implementation sa city. Yung pangatlong whereas, may critical need to organize, institutionalize, and empower our besus to be known as CC Bayon, tapos kailangan under siya ng layon. Ipinapakita po dito sa section na ito na kung ano yung organization. Nauna yung layon, nauna information officers, network, and then yung bayon, kayo. At yung role ng aming opisina as the governing technical lead. Whereas, the IIPESO, ayan, sinasabi po, is the duly designated department of the city government, technically positioned to drive, to drive public information, manage institutional repositories, etc. At dapat under its direct guidance ang CC Bayon to ensure na yung communication ay tama. Kami po kasi ang mag-check kung tama talaga yung information na ibinabato ninyo sa barangay. Next. Now, therefore, na yung ating pong CC Bayon will be institutionalized, created under the office. Yun, resolved further that the Information Business Promotion and Employment Services Office, designated as the exclusive permanent secretariat, technical advisor, and governing authority of CC Bayon, vesting it with the absolute administrative oversight, the power to direct the network's strategic initiatives, and the authority to manage its digital project repositories. Yan. So, ito po ay ating pinakita na sa legal office. Na-edit na po yun ng legal office, okay na po siya. Ang hihingi na lamang po natin is a favorable endorsement from our mayor. Tapos tamang-tama, kasama po natin ngayon ang private secretary po ng ating pong SP Committee Chair on Information, si Consihal Carlo Juan Carlo Lazaro, di ba? Juan Carlo Lazaro. Siya po ang magiging sponsor nitong ating resolution sa sanggunian. And hopefully, pag natapos na po ng endorsement after a series of meetings and consultations, ay magiging ganap na po itong resolution at yung ordinance para po sa inyo ay maayos na. So, isang malaking step po ito para ma-recognize po ang inyong pong potential, ang inyong pong capabilities, at ang inyong magiging role, napakalaking role sa information network ng ating mga barangay. So, ipag-pray po natin maging favorable ang endorsement ng ating resolution and sa lalong madaling panahon na ito'y maiwasan. So, yun lamang po. May natin na kaka-effect. Okay na? Yan. So, yan po yung ating mga updates sa ating opisina. Sana excited kayo na ma-institutionalize na ang bayan. Kasi, although dagdag trabaho po ito, dagdag naman pong points kasi malaki po ang talagang maitutulong ninyo sa barangay. Lalo na para maipakita po natin sa ating mga kabarangay na tayo po ay sa barangay, hindi lang po nakaupo, tayo po ay nagtatrabaho. Minsan kasi, kapag iba kasi ang tingin ng kabarangay natin sa barangay staff sa officials. Akala mo nila basta nasa barangay hall, wala nang ginagawa. Pero hindi po nila alam, katulad po namin, napakalamin po namin trabaho. Kaya po namin alam kung gagawin, di ba? Sunod-sunod po ang meeting ko, sunod-sunod po ang meeting mayor, sunod-sunod po ang patawag sa amin. Kaya nalulungkot po kami isipin na may mga tao kami na ang sinasabi ay walang ginagawa sa gobyerno. Hindi po namin maintindihan kung saan nakakuha yun, pero mapakarami po namin ginagawa, di ba? Sobrang po talaga. So, yun po. Maraming salamat and let's hope and pray that this will gain favorable response and support from our city officials. O yan, sabi ko naman kanina, bago mo tayo kumain, nagkukwentuhan tayo na may mga steps na tayo ginagawa. So, kami naman on our part, we're doing everything para maayos natin ito and thankful naman kami na nandiyan kayo, dumagalo kayo and nagiging responsive kayo dun sa mga ginagawa natin. Once na may sinabi tayong i-share,
na i-share natin. And syempre, plus factor po dito, kaya gusto namin lagi kayo nag-share ay to increase the engagement ng inyong mga FB pages para mas lalong dumami yung reach ng inyong mga FB pages sa barangay. Malaking bagay po yan, mga kasama. Ayan. So ngayon naman pong hapon, mapalad po tayo at tayo po napagbigyan na mga kasama natin ang pinuno po ng isang ahensya. Ang ahensya po ng Philippine Information Agency na alam niyo naman, ever since na sinimulan natin ito, ay katuwang na po ng ating tanggapan sa pagbibigay ng mga lectures, sa pagbibigay ng mga payo, sa pagbibigay ng mga activities and learnings. Good afternoon po sa ating lahat. Atin po mga kasama sa Barangay Information Officers Network. So ako po si Christopher Entregas. Kung may mga nakasama po sa Baguio na nakaraan, kami din po yung nag-talk doon. So ngayon, bago po tayo magsimula, syempre, greetings na po sa atin po mga officials, kay Ma'am Noemi Talatala, atin po Department Head, kay Preso, and kay Ma'am Maria Cristina Arzadon, namin po Regional Director sa PIA. So, sa ngayon po, atin po mga Barangay Information Officers, bago po tayo magsimula, sino na po dito yung actively po or kayo na po mismo yung nagpo-post sa inyong po Facebook page? Taas po ang kamay. Ayan, so madami-dami na po. So sa inyo po, na mga nagtaas ng kamay, ano po yung inyo pong issues or ano po yung kinakaharap ninyo na parang balakid para kayo po ay makapag-post ng maayos sa inyo pong mga Facebook page? May mga pwede po ba kayong i-share? Ano po yung mga na ano po ninyo, na nararamdaman po ninyo? Okay lang po, wala po ano dito. Free, ano lang po tayo. Okay lang. Okay lang po yan. Para... Ay, kapit nga. Sir, ang mga experience lang po namin, mahirap kasi pag kulang yung information na ipopost po. Pinapost na siya, pero kulang yung details, kaya hindi po namin siya agad ma-post. Yung mga bashers naman, common naman po talaga yun. Yun lang po. Lack of information or kulang pa po yung information. So, sino pa po gusto mag-share? Sino pa po ang sa mga moderators po natin, mga admin ng Facebook page natin? Ito, kayo po ay may post rin po kayo. Ano po ang inyong po mga nagiging ano po, hardship po kasi nag-post po lang mga info po, content. Balik po, sir, siguro yung mga tag-house din yung kabalik lang yung mga picture minsan po Okay. So, mga low quality po. So, low quality na photos, yung nakalimutan. Pagdating po dun sa mismong caption or dun sa text na nilalagay po ninyo doon, mayroon po na po ba kayong mga issues or mga nahihirapan po na mag-caption ng maayos? Sino po yung pwedeng mag-share dito? Ano po yung mga ano po ninyo? So, I assume na mukhang okay naman po lahat pagdating sa pagka-caption. So, ngayon, yung topic ko po is all about news writing. So, nabanggit po kanina ni Ma'am Noemi na ang isang development by next semester ay yung pong website ng city government ay maaari na makapag-post ng mga real-time na news articles. So, dahil po doon sa development na ito, maayos or timely yung ating pong topic. So, maaari po kayo hopefully na makapag-contribute ng inyong pong mga news articles dito sa bubuing platform ng ating city government para at least yung inyong mga article, inyong mga gagawing output, maaaring lumabas din doon sa website na syempre after the approval ng IIPESO. So, isa-isahin po natin kung anong mga pwede natin ma-share or ma-tip para po sa paggagawa ng isang news article. So, next po. So, next month, sige po. So, journalism, ito po yung activity or profession ng paggagather, verifying, producing, and presenting news and information
to the public. So kung ano na po ang inyong ginagawa, pagdating sa yung kagaya nung nabanggit, di ba, from Barangay La Huerta na nahihirapan silang maghanap ng information or yun po pag-present ng maayos na information bago siya mailagay sa inyong page. So, yun na yun. Kasi ino-organize ninyo yung information, kung paano siya maaaring ilabas. Yun po ay isang type na ng journalism. Kasi, kino-confirm nyo rin kasi, di ba, bago kayo mag-post, syempre dapat totoong nangyari, totoo yung information. So, may confirmation stage pa siya or vetting process bago siya mai-post. So, yun ay isa ng form ng journalism. Okay? So, ito po yung, it involves systematic reporting of events. Ayan, so kung ano talaga yung nangyari, ano yung issues, ano yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari at ng events, at ano yung trends. And gumagamit ang journalists o yung kayo ating mga writers, ng mga information officers ng newspapers, television, radio, websites, and social media. So sa atin po, kadalasan social media and yung ating website dahil yun po yung mga accessible talaga para sa atin. Madali natin makuha. So next po. So sa news, meron tayong dalawa lagi tinitingnan dito. Ito po yung may templated format ng writing at yung covers an issue in greater depth. So, isa-isahin po natin yan. Next po. So, pagdating sa news story, ito yung composition niya. So, kapag magsusulat na kayo ng news story para sa website, ito yung mga dapat ninyo titingnan kapag gagawa na kayo or magbubuo na kayo ng sarili ninyo. So, pagdating sa content, ito dapat ay, para masabing isa siyang news article, dapat ito ay recent o breaking news. So, hindi naman necessarily na, for example, yun nga, kapag may aksidente or kapag may baha, na isusulat mo lang siya kaagad, pero wala ka pang information. So, yun, maaari pa kayo makakontribute doon sa pagkalito or doon sa maling information na makukuha kapag na-post ka agad ng walang verifying or hindi ninyo muna kino-confirm. So yun yung dapat ay reset pero confirmed pa din or naging maayos pa din yung inyong verification process. So sa introduction, meron siyang sinasummarize na niya yung buong article sa unang bahagi pa lang nung inyong paragraph. So mamaya meron tayong mga examples para maipakita din, para maging basis din ninyo sa pagsusulat. So yung sources and angle natin dapat ay meron palagi. Di ba? Kung may nagset sa mga article, sa mga nababasa natin sa social media or syempre dun sa mga private na mga media organization, meron sinasabi na ayon kay, sinabi ni, o yung mga giniit ni ganyan. So yun yung mga sources natin. So sila mismo yung authority para magsasabing sila yung nag-confirm, sila yung nagsabi nito, yun dapat ay nasa news article po natin palagi. So yung structure natin, inverted pyramid. So i-discuss din natin ito mamaya, yung inverted pyramid. So kung ano yung mga nandito dapat ay na-structure. Hindi kayo mahihirapan dito na i-organize siya kasi meron naman tayong format na sinusunod. So sa net, meron tayong around 400 words. Ito na ay medyo mahaba na ito, pero pwede pa naman itong paikliin na kumpleto pa din, pero dapat ay verified or vetted. Mamaya may mga examples din po tayo. Language, simple and factual. So tuloy-tuloy nyo lang. Wala na po tayong pasakalya na may mga introduction pa tayo ng mga matatanghaga nating mga words or yung mga para tayong nagtutula or yung mga ganon, yung mga poems natin. And then, production, so written as fast as possible within a tight deadline and sticks to the facts. Kagaya po na lagi natin binabanggit, we stick to the facts because yun yung natin, yun yung ating trabaho as information officers. Tayo yung nagpapakalat ng tama at makabuluhang impormasyon at hindi na tayo nakakadagdag pa sa pagkalito ng ating mga kababayan or yung ating mga audience. And then presentation, information is most important, often but not always accompanied by a relevant photograph or illustration. So,
kagaya ng nag-share din po na nakasama natin na bio, ay kailangan may photo pa din. Kasi paano natin ma-visualize yung pangyayari. Lalo na kapag breaking news. Or lalo na kapag merong, for example, merong ibinabang proyekto or ibinabang project or ibinabang programa sa inyong barangay ang city government or national government, mahalaga na meron tayong photos para talagang malalaman ng ating mga kabayan na nangyari talaga siya. Okay po? So next po. So how to make a new story? So to make a new story, pick a newsworthy topic, gather and verify facts, organize them using the inverted pyramid, and write clearly and objectively, include quotes, and always fact check. So sa mga news story po, kadalasan na mga nakikita namin, lalo-lalo na sa mga national government agencies, syempre hindi naman namin kayo i-require kaagad na talagang full-blown na talagang well-organized na yung article. Kasi syempre, hindi lang naman ito one-time, big-time na training. Marami naman tayo magiging series of trainings dito na may iba pa siguro mga speakers na maaaring makapag-share ng mga inputs nila. Pero talaga lagi po ninyo tatandaan when it comes sa pagsusulat ng news story, kailangan ay meron lagi tayong ilalagay na quote o yung statement mismo. Kasi for example, kahapon po nagsulat kami ng article tungkol po doon sa inilabas na memorandum order ni Mayor Rose tungkol doon sa paglilinis ng mga estero, ng mga kalsada po natin bilang paghahanda sa habagat or sa rainy season. So dahil nga po meron tayong network ng barangay information officers, tinignan din po namin yung ilang mga Facebook pages within the city of Calamba. At nakita po namin yung isang post from sa Facebook page ng Barangay Makagong. So sa Barangay Makagong po, yung post na yon na doon yung sinabi ni Barangay Chairperson na kung ano yung directive niya or ano yung pag-support niya doon sa utos ng ating mayor. So dahil po doon, dahil kumpleto yung kanilang naging Facebook post, na ilagay doon yung message ni Kapitan, at nailagay doon kung ano yung mga accomplishment kasi may mga photos din po at maayos din yung pagkakasulat ng social media post, na isama namin siya doon sa article na without needing na mag-interview mismo kay Kapitan dahil isinulat na mismo doon sa Facebook page ng Barangay Mapagong. So, na-include siya and naisama namin siya doon sa code dahil yun yung mismo sinabi ni Kapitan. So, maganda na meron tayong mga codes palagi kasi doon yung ilalagay na kung ano mismo yung sinabi, ano yung verbatim na sinabi niya, ano yung direct to the point. Kasi para hindi lang sasabihin na parang hinulaan lang out of nowhere or parang nanggaling lang out of nowhere. Mahalaga na may nagsabi talaga. May nag-quote talaga as talagang yun yung utos niya, yun yung sinabi niya, at yun yung statement niya. Kumbaga, hindi lang tayo lang yung nagpo-post, ay meron din dapat side noong kabila. So yun po yung pagganap ng news story. Ginagather natin, verify ng facts, titignan natin kung ano yung nangyari, isusulat natin siya using inverted pyramid at syempre dapat ay verify or totoo at fact check at vetted talaga siya. Ano po? So next po. So ito yung tinatawag na po natin na inverted pyramid. So meron po tayong tatlong sinusunod when it comes to inverted pyramid. Una ay yung lead. So ano yung mga most important information natin? So dito na po yung sasagutin dapat yung who, what, where, when, why, and how. So kadalasan ito po ay one paragraph lang and 30 words. So maikli lang po siya pero ano na siya, parang na-summarize na niya yung inyong buong storya sa one paragraph lang na 30 words. Yun po yung introduction or yung lead na tinatawag natin when it comes sa inverted pyramid. And then yung body, crucial info po. Nandiyan na yung lahat ng mga quote, yung mga sinabi ko kanina, yung mga quote, yung mga statements, yung mga background information tungkol dun sa story, etc. So nandyan yung lahat ng crucial na information
andyan lahat yung mga pinakalaman, yung pinakamasustansyang part ng inyong istorya. And then yung tail, extra info, yun yung mga interesting or yung mga related items natin na kadalasan yan yung mga context na lang o yung mga patikim na mga information or yung mga additional pang background na information natin. So, yan yung sinusundan natin pag nagsusulat tayo ng balita. Lead, andun na yung summary ng inyong balita. Body, nandun yung crucial info, nandun yung lahat ng mga na-verify na ninyo or yung mga nangyari na base dun sa inyong kino-cover. At yung tail, yun yung mga extra na information. So, mayroon naman tayong mga examples na may papakita natin. So, next po. So, yan. Sa lead paragraph, yung first sentence or opening paragraph na nagdedetalye kung ano yung mga dapat malaman ng audience natin. So, it gives audience the most important details of the story in a concise, clear, and interesting manner. Sorry po. So, next. So, dito, sa 5Ws and 1H, di ba, ito naman yung pinaka-basic natin na kahit hindi tayo nagsusulat ng balita, alam naman natin yan. Kapag, syempre, pag naman nakikipagtsikahan ka, di ba? Ito din naman yung kadalasan na sinasabi natin. So, sino nagsabi nito? Sino nagsabi ng ganyan? Saan nangyari? Kailan? Etc. So, bakit gano'n yung nangyari? So, yun po yung mga 5Ws and 1H natin. Yan ang pinaka-basic na dapat nating malaman. Pero fundamentals po yan. Yung mga pinaka-importanteng bahagi ng basic na journalism. So, it helps journalists gather and organize complete and accurate information for news reporting. Each question ensures that the story is clear, informative, and answers what the audience needs to know. So, ano lang siya, introduction siya ng inyong napaka-juicy na chika or ng inyong mga gustong ipamalita sa inyong mga kababayan. So, next po. So, ang part sa article, ayan, headline, byline, lead, and body. So, pagdating lang sa byline, yung byline, ito lang, byline ay kung sino po yung nagsulat. So, mahalaga na meron din kayong credit naman. Kasi syempre, kung ipopost yan sa website ng city government, na bubuing website ng IIPESO, ay maganda kung naandun kayo as contributor doon sa website. Ano po? So, yung lead, syempre, yung first paragraph and then yung body. So, next po. So, yan, for example, ito yung headline niya. Yung Calamba orders regular cleaning of roads, waterways in preparation for habagat. So, yun yung headline niya. Di ba, maikli lang siya. Maikli lang na words, pero parang ano na siya, clear na kung ano yung sinasabi ng article. So, yung byline, so ayan, nandun siya sa ilalim ng headline, so by Christopher Etleda, yung nagsulat. And then, kung kailan nasulat, or kung kailan na-publish yung article. So, June 24, 2026. So, next po. Medyo maliit lang siya. Okay, so, ang lead niya, next po. Ay, sige, mali po. Yan, yung pinaka-body niya, ayan na siya. At yung lead, wait lang. Sana hindi mag-feedback. Ano po? Okay. So, pagdating sa lead, ito siya, yung pinaka-introduction. So, I don't know kung nakikita niyo po hanggang sa likod, pero babasahin ko na lang sa inyo. So, ang una namin nilagay is locator, kung saan nangyari. So, Calamba City, Laguna. So, kung sa inyong barangay, pwede rin po ninyo yung may adapt. Kasi syempre, kung kayo po ay magko-contribute ng article, pwede po ninyo ilagay yan doon sa taas. So, barangay, uno, etc. For example. So, yung introduction niya, as part of its preparations for the imminent flooding and other effects of the southwest monsoon or habagat, the city government of Calamba, Laguna has ordered the regular cleaning of roads and clearing operations in waterways to be conducted by barangays to help maintain clean, safe, and livable communities. So, yun na po yung, di ba, yun yung buong essence noon pong ipinalabas na memorandum order ng ating mayor.
na in-order niya yung mga barangay na maglinis, mag-monitor ng mga roads at yung mga waterways natin o yung mga canals. So, yun na po yung lead. So, dapat ay, di ba, parang concise lang siya, wala pa siyang ilang paragraph. So, one paragraph lang talaga siya. So, pagdating sa body, nandun na po yung detalye. So, doon yun na ikikwento kung tungkol saan yung inyong article. So, ang next paragraph dito, under Memorandum CFO number 2026-032 signed by Mayor Roselia Rizal on June 15, all barangay chairpersons were directed to ensure that street canals, drainage systems, creeks, and other waterways are kept clean, declogged, and free-flowing. So, dyan na po yan. And then, diniscuss lang namin kung tungkol saan yung memorandum order. So, Rizal also ordered that garbage, etc. Ayan, ganyan. So, dito na nga po namin nailagay yung nakuha namin sa Facebook page ng Barangay Mapagong. So, following the Mayor's directive, the Sangguniang Barangay of Mapagong immediately mobilized its barangay staff, barangay health workers, BQRT, officials of the BCA, and other volunteers for a cleanup drive conducted on June 20. So, then nilagay namin yung quote ni Mapagong Chairperson Jonah Bailon. So, nilagay po namin kung ano yung sinabi doon sa Facebook page, Facebook post na kinuha po namin sa Facebook page. And then, nilagay din po namin yung statement ni Mayor based doon sa kanyang social media post na sinabi niya na inihikayat din ng lahat ng mga mamamayan na makiisa sa pagpapantili ng kalinisan sa ating kapaligiran. So, etc. So, maganda, di ba, na meron tayong quote kasi talagang naandoon kung ano yung verbatim na sinabi ng ating mga authorities. In this case, si Chairperson Bailon and si Mayor Rizal. And then yung tail niya, which is yung pinakadulo, doon nyo na i-close yung inyong storya. So dahil nga, naikwento ninyo na iniutos ng city government ang paglilinis, ganyan, etc. And then may nag-support din doon sa directive ng mayor, paano ninyo siya i-close? So kinuha din namin yung closing doon sa mismong memorandum order ni Mayor. So nakalagay dito, compliance among barangays is being monitored by the Calamba City Government through the City Disaster Risk Reduction and Management Office to ensure that appropriate measures are in place to promote safe and disaster-resilient communities. So, ayun, yun lang, na parang, ano lang siya, ina-assure lang na City Government na merong monitoring system, yun yung in place. So, yun yung mga mangyayari pang next. So, dahil nga nai-report na natin yung nangyari or yung mismong iniutos, ano pa yung mangyayari sa susunod? So, yun yung pwede nyong ilagay sa tail or yun sa tulong bahagi po ng ating article. So, ayan, kung may mga questions po mamaya, i-entertain po natin yan. So, next po. So, another example, yun pong DSWD begins distribution of cash assistance to tricycle drivers in Calabarzon. So, yun po yung headline, sino yung nagsulat, and then kailan siya na-publish. So, next po. So, ayan, another example lang din, yung lead niya. So, di ba, sinabi na nagsisimula ng DSWD na mamahagi ng assistance. So, ganun lang din yung inyong lead o yung simulang bahagi ng inyong article. So, the Department of Social Welfare and Development, Field Office 4A has started the distribution of cash relief assistance to more than 24,000 tricycle drivers across 13 payout sites in the Calabarzon region on Wednesday, April 8. So, ayun, yun na yung simula niya. Yun yung pinaka-summary na yung article. And then, kumuha lang din tayo ng quote, which is kung ano yung sinabi mismo ng Regional Information Officer, etc. And then other background information. So dahil nga nag-distribute na, nasimulan ng DSWD yung pamamahagi, ang naging tail niya o yung closing, aside from tricycle drivers, jeepney drivers are also facing financial strains due to rising fuel costs. The DSWD advised them to await official announcements from their respective local government units regarding the distribution of assistance. Meaning, sinasabi niya na nakapagsimula na for tricycle drivers and then ang next na susundan, next na mabibigyan ng tulong ay yung mga jeepney drivers. So, kung ano yung nangyari
sa lead at sa body, sa tingin natin ano yung mangyayari sa susunod in the future. So, next po. So, ayan, yung lead. So, nasagot naman yung who, what, where, when, why, and how. Yung who, syempre, DSWD, what, yung distribution of cash relief assistance, etc. So, where, 30 outside in Calabarzon, when, Wednesday, April 8, why, and then yung how natin ay nasagot siya sa second paragraph. So, next po. So, ayan, yung body. So, ayan. May mga code lang talaga siya. Sumusunod lang din tayo dun sa inverted pyramid style na ating basis pag nagsusulat tayo ng news article. So, next po. So, ayun yung entail. To ensure distribution, aside from tricycle drivers. So, ano yung mangyayari? Reiterate lang. So, next po. So, kapag tayo nagsusulat din ng news story, tatandaan din natin yung mga elements na kailangan nating kung ano yung mga dapat ninyong sulatan ng article. Mahalaga na kumpleto itong 5 ito or talagang yun yung sinusundan natin na elements. So, meron tayong 5. So, yung timeliness, proximity, eminence or prominence, impact, and human interest. So, ano-ano ba ito mga ito? Next po. Timeliness. So, if it's not new, it cannot be new. So, kagaya ng ano na bang ginamit kanina, dapat ay recent or breaking news. So, ito, dahil na ang nangyari sa Tacloban, yung may mga namaril na estudyante at may mga nasawi. So, ano yung timeliness niya? Ano yung sinabi kaagad ng ating mga law enforcement authorities? So, sinabi ng PNP, they will intensify their anti-crime campaign across Calabarzon. So, yun yung kanilang response. Nangyari siya after nung incident sa Tacloban and then na-post naman kaagad. So, timeliness siya kasi sumusunod tayo doon sa breaking news or doon sa kakaganap lang na event. So, next po. So, proximity stories taking place in one's hometown or community are more newsworthy than those taking place far away. So, dahil kayo po ay mga barangay information officer, syempre, i-expect na yung inyo pong mga articles ay syempre about sa inyong barangay. Then syempre, yung mga nakikita naman natin sa Facebook page ng Calamba City ay peso, yung mga updates lang din from Calamba City. So, okay din kasi siya na meron din lang tayong isang solid na location kung saan tayo nagsusulat or ano yung mga sinusulatan nating content. So, ito, recently, yung naging visit ni Kongcha, naging aerial inspection nila sa ilang parts ng Sierra Madre. Dahil plano nila ay magtayo ng isang Sierra Madre authority. So, i-post din naman po namin siya bilang kami po ay sa Laguna Information Center and sa Calabarzon Regional Office. So, next po. So, eminence or prominence pertains to the value due to the well-known people, whether positively or negatively involved. Dahil nga siya ay prominenteng tao. So, yun yung alam natin. Eminence or prominence. Sila yung mga talagang high profile o yung mga talagang kilala na officials natin. So, na nakaraan, we also covered yung naging visit ni Secretary Vince Dizon sa Alaminos at sa San Pablo dahil nga sa years of delay na ng mga infrastructure project doon sa kanilang lugar. So, syempre, in-highlight natin si Secretary Dizon dahil siya ang DPWH Secretary o DPWH Chief. So, doon kami basis dahil siya yung prominenteng tao tungkol doon sa or naka-address doon sa article. So, next po. So, impact. Gravity of the happening to a certain area, whether politically, economically, or emotionally. So, in response ka din doon sa nangyaring lindol sa Jensan, nag-activate ng emergency response ang Calamba City Government bilang paghahanda sa lindol. So, yung impact niya, syempre, malaking lungsod ang Calamba. Napakadami po nating barangay, ang dami din nating population.
So yun yung impact niya. And then syempre, ang Calamba din po ang regional center ng Calabarzon. So meron siyang malaking impact sa region. Dahil kung ano yung preparedness na ginagawa ng Calamba, it can also be replicated sa iba pang mga LGUs sa ating region. So yun yung gravity niya or impact nung nangyari ito na declaration ng ating CDRRMC. So next po. So human interest center on emotion, personal experience, and relatable moments. So dahil nakakatapos lang din po ng ating Buhayani Festival, nagkaroon lang din ng may na-interview lang din kami ng isang private group na sinusuportahan nila yung mga efforts ng ating local government sa sa pagtupad ng mga culture and heritage and historical natin. So, hindi lang naman laging talagang hard-hitting kapag news or talagang laging masalimuot yung mga pinupost or mga ano natin. So, may mga, okay din naman may mga ganitong positive lang and then yung mga talagang pag-support siya sa heritage and then sa culture and sa ating history. So, yun yung human interest kasi it explores personal dimensions behind events or circumstances. Dahil ano yung personal na ano niya, na goal nitong grupong ito sa pag-support sa Buhayani Festival. So, next po. So, yun. Meron na tayong 5 na tinitingnan na elements. So, yung mga tips lang when it comes to writing the headline. So, understand the story and facts before writing the headline. Mahirap na po na hindi kumpleto yung pagkakaintindi natin doon sa information. Hindi tama. Baka magkaroon pa ng misunderstanding o pagkalito sa inyong pong article. And then headline should be complete sentences or imply complete sentences. So, hindi man siya isang buo talagang words, kompleto pa din yung thought niya. May mga example din po tayo ng headlines. So, headline must revolve around the story's main idea. So, ano lang, hindi naman pwede na yung headline natin, wala pala dun yung dun sa body pag sinulat or pag binasa na, wala naman dun yung nakalagay sa headline. So, di ba, natawag natin dun ay clickbait na parang gusto lang na basahin or i-click yung isang storya pero wala naman doon yung, hindi naman talaga siya nangyari or hindi siya indicated dun sa inyong article. So, dapat nandun yung thought niya dun sa inyong headline. So, do not use facts that are not in the story. So, yun, kagaya ng aking nabanggit. And avoid ambiguity, insinuations, and double meanings. Kagaya nung structure natin kayo na sinusunod, ang pagsusulat ng balita ay direct to the point or factual lang talaga at wala nang iba pang mga highfalutin na mga words or yung mga talagang malalalim pa na mga salita natin. So, next po. So, do not repeat the exact wording of the headline in the story. So, isang word lang. Kapag nagamit nyo na sa headline niyo yung storya, ay yung isang word, huwag nyo na ulitin sa lead or dun sa inyong paragraph. So, hanap na lang kayo. Meron naman tayong mga synonyms na pwedeng gamitin na halintulad siya na words or salita. So, be specific, accurate, clear, and concise. So, ayun, dapat ay maging specific kayo, direct to the point, accurate, tama, and then clear ay walang confusion, and then concise, may clear pero kompleto at tama. So, do not repeat keywords in the same sentence. Ayan, kaya nabanggit. Avoid unclear or little known names or acronyms. So, may mga acronym tayo minsan, di ba, sa ating mga, lalo na sa local government na maaaring hindi alam ng mga ating mga kababayan, ng mga wala naman sa gobyerno. So, minsan may mga gano'n na better na i-spell out na lang natin ng buo kung ano yung mga acronyms. Kasi hindi naman tayo lang yung babasa niyan. Kaya nga tayo nagsusulat ay para maka-intindi or maka-inform ng ating mga kababayan. Maganda na meron na kumpletuhin na lang natin kaysa hindi nila alam kung ano yung ibig sabihin ng acronym. And then, write headlines, not titles. So, as much as possible, iklian lang po natin pero kumpleto at tama yung ating statement. So, next po. So, ayan, limit your words,
Yan yung mga pwede natin maging example. So, next po sa mga examples natin. Ayan, so DOTR, LTFRB, fuel subsidy to assist more drivers, operators in Calabarzon. So, dito, pwede natin dapat, di ba, sa tamang pagsusulat or sa tamang grammar, yung DOTR and LTFRB dapat, yun yung sa tamang pagsulat natin. Pero pagdating sa headline, pwede, dahil nga pinapaikli natin as much as possible, gumamit na lang ng comma instead the end para mas maikli. And then, fuel subsidy to assist more drivers, hindi na rin gumamit ng end, pwede comma na lang. To assist more drivers, operators in Calabarzon. Wala nang region. So, pinaikli na natin. Dahil ang Calabarzon naman, understandably, isa siyang region. So, Calabarzon. So, mas napaikli natin, although hindi siya kumpletong sentence, pero kumpleto naman, or tama naman yung thought niya. Next po. So, ayan, isa ding headline. So, local gov, then ako, apostrophe, feedback. Okay po. So, local government, private sector partner in boosting inclusive arts initiative in Laguna. So, para makaikli yung government, dahil nga masyadong haba siya, no word, ginawa ng gov, apostrophe yung T. Tapos, comma, imbis na and private sector, partner in boosting inclusive arts initiative in Laguna. So, medyo napaikli naman siya, pero yun pa din yung tinutukoy niya na nag-partner ang isang private sector and ang city government sa pagtulong doon sa arts movement sa ating city. So, yun yung isang mga pwede ninyong gawin na mapaikli and then gumamit ng ilang mga alternatives. So, next po. So, yan. Isa pang example, Calabarzon wage hike seen to aid workers amid crisis. So, medyo maikli din talaga siya kasi sa tunay na masusulat ang tamang thought dito ay Calabarzon wage hike seen to help workers during crisis o during inflation. So, ayan, napaikli naman siya pero kompleto pa din. Yun po yung gusto natin gawin na i-clear natin yung headline and then gumamit tayo as much as possible ng counting words. So, next po. So, ayan, sa lead naman tayo, things to remember when writing the lead, beginning the sentence of the story and is considered by many as the hardest part of the story to write. Paano natin sisimulan yung isang storya? Kadalasan yun daw po ang mahirap sa pagsusulat, yung unahan. So, may mga nagsasabi, yung dulo naman daw yung mahirap. So, depende po yan sa ating pagsusulat. So the lead must be short, crisp, and not too long. 25 to 30 words must be able to stand on its own and short summary of the entire story. So ano yung mga examples natin para masabi natin na short lang siya and then short summary ng story. So next po. So yan, for example, yung lead natin dito, in an effort to ensure peace and order in all barangays of Calamba City, its City Peace and Order Council approved a resolution to conduct mandatory registration of migrants to support efforts in addressing illegal drugs. So, nasunod niya naman yung 5 Ws and 1 H. Mamaya natin. And then, ayan, ano lang siya, tungkol kasi siya dun sa resolution ng ating City Peace and Order Council na dinadirect niya yung mga barangay na magkaroon ng migrant registration. So, kompleto naman, yun yung lead niya. Okay, so next po. Pero iba pa mga examples later. And then, yung writing the body and tail, answer remaining questions in 5 Ws and 1 H. So, minsan, di ba, hindi nga siya kaagad na nilalagay lang dun sa one paragraph, pwede siyang mag-extend sa second paragraph, sa ikalawa. And then, add quotes for credibility. Kaya ating nabanggit kanina, ang quotes po, kung ano yung sinabi niya at verbatim, na based doon sa ating authority, tungkol doon sa ating storya. And then provide
provide context and background, explain why it matters, and include data or report if needed. So keep paragraphs short and focused on maintain objectivity and with critical details but keep it concise. So, ayun, kagaya na aking mga nabanggit kayo na reiteration lang din po. So next. So yeah, for example, compliance among barangays is being monitored by the Calamba City Government through the CDRRMO. Ito po yung tungkol doon sa utos ng ating mayor na cleaning ng mga streets at yung ating mga waterways. So, doon lang siya nagtapos and kung ano yung mangyayari, kung ano pa yung mga pwedeng ma-look forward doon sa ating storya. So, next. So remember the formula, ayan, yung ating lead, body, and tail. So lead, yung most important info, first paragraph, body, crucial info, yun yung mga quotes, nandiyan yung mga research natin, yung mga nangyari, kwento, etc. And then yung tail, extra info, ano yung mga pwedeng mangyari sa susunod or yung iba pang context na pwede pa ninyong ilagay. So next po. So bakit parang ang hirap, di ba? Ang dami nating sinasabi, ang daming concepts, ang daming mga paalala, pero basic pa lang naman po ito. Ano po? So, next po. So, ano ba yung mga pwede pa ninyong gawin for captioning? Dahil nga, minsan, hindi naman tayo readily available kaagad o hindi tayo kaagad makakapagsulat ng news article dahil nga napakadami din po nating kampanin sa atin pong trabaho. Minsan di ka agad natin mapututuunan ng pansin yung pagsusulat ng article. Tama naman po yan. We also experience that kasi syempre sa PIA napakadami din po namin mga LGUs na tinututukan. So, minsan social media na lang po muna. Yung po tayo pwede mag-focus. Ano po? So, next. So, captions serve as concise summaries that highlight the essence of an event, making it easier for audience to quickly grasp what happened, why it matters, and who was involved. So, magiging ano lang siya, magiging mahirap lang siya kapag hindi natin alam kung ano yung nangyayari. So, maganda na meron tayong way para malaman natin yung mga storya, yung mga information within our barangays. Okay, so hindi pa naman tapos si Sir Chris, meron pang mga continuation, at mamaya magpo-Q&A tayo. Pero para naman ngayong hapon, mga kabayon, ay syempre, papakinggan din natin yung ating kakampi sa Sangguniang Panlunsod. Ito po ay ang ating Committee Chairman on Information and Communication. Siyempre, kung kilala niyo noon yung tatay niya, ay mas makikilala pa natin lalo dahil siya ngayon ang tagapangulo ng ating ginagawa sa Information and Communication. Ang ating pong City Councilor, Committee Chairman on Information and Communication, siya rin ang Committee Chairman ng Labor and Employment, kaya kakamping-kakampi namin to sa ating tanggapan, Konsehal Juan Carlo Lazaro. Ay, good afternoon. Salamat, Sir Philip. Pasensya na. Medyo talagang naisingit pa na Sir Chris. Maikling-maikli lang naman po, syempre sa bumubuo po ng tanggapan ng IIPESO sa Media Bureau Head natin po. Sir Philip, salamat po sa pag-imbita sa akin dito. At nakakatuwa na yung ating pong mga barangay ay nagbigay ng representative para po dito sa ating bayon. Sino pa yung mga wala na barangay, Sir Philip? May 4 na lang. Binulong ko sa iyo 4. Okay, bakit kaya wala pa? Sayang naman So, balita ko po pang-4 na po itong meeting na ito, no, Sir Philip. Lahat po ba ng barangay consistent? Sila pa rin yung umarating? Yes po. Consistent. Okay, that's good. Asahan nyo naman yung suporta namin sa Sangguniang Panlunsod pagdating po dito sa ating bayon. Dahil kayo po yung katuwang namin sa city government sa paghahatid o pagbababa ng informasyon from the city to the barangay and
doon sa ating mga nasasakupan. Kaya napakahalaga po ng inyong parte sa community natin. Ano po? Kaya Sir Philip, pinapangako ko naman na kung may kailangan kayo ang ating grupo sa ating opisina o sa Sangguniang Panglungsod, nandito po si Consel Carlo Lazaro para kayo po ay suportahan. So yun lamang, hindi ko nakahabaan dahil meron pang i-discuss si Sir Chris. So magandang hapon po at mabuhay po ang CC5. Salamat po. Ayan, thank you. Ang ating pong City Councilor, Juan Carlo Lazaro. So, sasamantalahin ko na yung pagkakataon, siyempre, yung mga kasama. Ito yung ating draft reso na binanggit ni Boss Noemi kanina. Magbibigay ako ng kopya kay Consi Carlo para reviewin din niya. Pero siyempre, unang-unang kailangan magbigay ng endorsement nito ay ang ating mayor. I-endorse ng ating mayor to papunta kay Vice Mayor at sa Sanggunian. Gagawin na rin po namin yung next week. Pero para mapag-aralan na ni Consi at ng mga kasama nating konsehal sa konseho, bibigyan na natin si Consi ng advance copy. Consi, ang aming advance copy para sa institutionalization ng ating Barangay Calamba City Barangay Information Officers Network. Ayan. So, si Consi yung nagiging proponent dyan na mag-endorse para sa ating resolution para kayo po ay ma-institutionalize. Okay? So muli, maraming salamat ang ating pong Information and Communication Committee Chairman. So dalawa po yung importanteng hawak niya. Yung ating mga BESU, ang ating Labor and Employment, at syempre, ito pong ating ginagawa. Ang pagbibigay ng tama at wastong impormasyon mula po sa city, papunta po sa barangay, pababa sa ating mga mamamayan, sa ating mga grassroots level. Maraming salamat po. Babalik ko na po ulit kay Sir Chris sa pagpapatuloy. Thank you very much. Photo ops muna tayo, Konsi, habang nandito ka. Dating pwesto po, dito tayo, Konsi, sa harap. Sir Chris, ako na dito. Main, isa pang chair. At ako na isa. Ayan na isa. Ayan. Yan. Okay, kita ba lahat? Yes po. Adjust lang ng konti, mga kasama. Yung game. Teka lang. Saan naman letter L? Pataklasan naman tayo. Yan. Salamat po. Muli, ang ating mga tayo. Yeah. Balik. So, thank you po sa ating pong Consi, Konsehal Carlo Lazaro. Salamat po, sir. Ayun po. So, sa pagpapatuloy po ng ating session, medyo maiksi na lang din po ito, pero reiteration lang din ng mga tungkol sa social media captioning. Kaya, naitanong ko din po kanina patungkol doon sa pagka-caption kung meron po tayo ilang mga issues na kinakaharap pagdating po sa pagsusulat ng caption. So, next po. So, ayan, medyo mahaba talaga siya, pero parang yan na yung article. Wala lang yung mga quotes natin. So yung caption, tungkol doon sa naging celebration natin ng birth anniversary ng ating national heroes, Dr. Cerizal. So patungkol lang kung ano yung nangyari. Meron lang headline, kung ano yung naganap, ano yung mga, sino yung mga umattend, etc. So ganoon lang din. Short lang siya, wala lang yung mga quotes natin. And ito ay Tagalog. Kanina kasi puro English, di ba? Pero siyempre kung ano yung mas understandable, mas naiintindihan ng ating mga kababayan, siyempre doon tayo sa Tagalog. Kaya lang po kami nag-i-English dahil yun po yung
requirement sa amin sa website. Pero pagdating sa social media, pwede po tayong mag-Tagalog kasi syempre yun naman po yung ating main na language po natin. And then, yung mga, ano lang din niya, yung introduction, so muling inalala ang mga aral ng Garcia, maging ang husay at talinong pinamalas ng Pambansang Bayani Dr. Jose Rizal ngayong Biyernes, ikalabing siyam ng Hunyo bilang bahagi ng pagdiriwang sa kanyang ika-165 taong anibersaryo ng kapanganakan sa lungsod ng Calamba. So, ayun lang din siya, patungkulan din doon sa ano yung mga sinabi ni Mayor, pero kahit naman walang quote. Dahil ito ay social media naman. So, ano din yung sinabi nung naunang pandangal, si Senator J.B. Ejercito, na tutulungan niya ang Calamba at ang ating probinsya sa pagpapaunlad. Kasi syempre yun naman yung gusto ng ating pambansang bayani. So, ano lang siya, brief lang siya, pero parang yun na yung article. Summary siya nung nangyaring event. So, next po. So, ayan, pwede rin ganyan na mga, kung tayo nga ay nag-i-invite, syempre kapag may mga events tayo na gustong i-promote, di ba sa Facebook din naman tayo nagsusulat or nagpo-post. So, meron lang din mga post from the Department of Tourism na nag-i-invite siya or ng mga attendees. So, dito, ano lang siya, casual lang siya, yung tone niya. So, nasa Calabarzon na pinaka-inaabangan Central Philippines Tourism Expo, nagaganapin sa darating na June 26-28 sa Ayala Mall, Coronado Valley, Santa Rosa City, Laguna. So, ano lang siya, pwede nang tingnan yan yung caption kasi kahit ano naman siya, short, tapos fun, kasi may mga emojis din naman na pwede kayong gamitin pag nagka-caption sa social media. So, next po. So, paano magsulat ng caption para sa inyong content? Reiteration lang din dun sa inyong alam ko na kapag social media management na rin naman kayo ay social media captioning, pero ano lang din, refresher lang din natin. So next po. So syempre nandun pa rin yung 5 Ws and 1 H, hindi yan mawawala sa lahat ng ating susulat, sa lahat ng ating re-report, sa lahat naman ng ating ipapadala ng mga ulat natin. So 5 Ws and 1 H. And then remember the ABCs din natin. Yung accuracy, meaning kung tayo ba ay totoo or tama yung pangyayari, then yung brevity natin, kung naging totoo ba or naging tama yung flow natin, and then yung clarity ay kung naiintindihan ba ng ating mga kababayan yung gusto nating ipamalita. So ABCs lang din, accuracy, brevity, and clarity, and then 5 Ws and 1 H. So next po. So, example lang din. So, lungsod ng Calamba muling pinagtibay ang pagkakaroon ng SIP status. Next po. So, ayan, yung ating 5 Ws and 1 H na muling dinaklara ang lungsod ng Calamba Laguna bilang insurgency-free matapos pagtibayan ang kanilang stable internal peace and security status ngayong Martes, ika-12 ng Mayo, kasabay na regular na pagtitipon ng CPOC at CADAC na ginanap sa Jose Rizal Coliseum. So, yung hunya, syempre, pamahalang lusot ng Calamba, one, sixth declaration, where yung Jose Rizal Coliseum Convention Hall, when Martes, Mayo 12, while pagpapanatili ng insurgency free at SIP status at kasabay na regular na pagtitipon ng CPOC at CADA. So, ano lang siya, parang formal lang siya, formal na caption pero short pa din at nandun pa din yung mga gusto nating ipaalam, gusto nating ipamalita na information. So next po. So ito naman isang example din, yung tungkol sa Buhayani Job Fair. So yung caption niya, next po. So yung unang bahagi ng caption natin, yung pinakataas, syempre kapag naman nagbabasa tayo, di ba, yung maganda ay na-capture ka agad yung gusto nating sabihin para mabasa yung the rest. Okay po. So, yung una natin, nasa 56 na kumpanya ang nag-alok ng trabaho para sa manggagawang Pilipino sa isinagawang Buhayani Festival 2026 Job Fair sa SM City Calamba yung Miyerkules, Hunyo 17. So, ano lang siya,
ano lang din, 5Ws and 1H yung ginawa nating format dito. So, syempre, yung mga pictures, huwag niyo pong kakalimutan ha, kasi yun yung napaka-importante, lalo na kapag nagre-report po kayo ng event, lalo na kapag nag-i-invite kayo. Kagaya nun, yung post namin, post tungkol sa job fair, nag-i-invite na hanggang 3 p.m. yung job fair. So, maganda na i-post sa agad ng umaga, and then pwede pa tayo makapag-invite ng other participants in the afternoon. So, ayan. So, next po. So, ito post sa II Peso page. Pero lang din, kasi syempre, sinusunod lang din natin yung format when it comes sa pagsusulat ng caption. So, yung pseudo clinic ng BJMP Calamba Female Dormitory, binuksan na. So, next po. So, ayun, 5Ws and 1H, magkakalimutan. Who, what, where, when, why, and how. Pinamunahan ni Calamba City Mayor Rose H. Rizal ang formal na pagbubukas ng pseudo clinic sa BJMP Calamba Female Dormitory, pinamumunuan, etc. So, ganoon lang po. Hindi naman siya masyadong komplikado, lalo na kung kayo mismo po yung naghanap or kayo mismo yung nag-research at nag-cover dun sa istorya. Kasi mahirap kapag tayo po ay maniniwala doon sa sabi-sabi na sinabi ni ganito, ito yung nangyari, ganyan, pero tayo yung magpo-post. Tapos, di ba, parang medyo mahirap siya, lalo na kung wala tayong way na mag-verify. So, dapat ay meron din tayong mechanism sa ating barangay kung paano natin aalamin na kung tama ba yung nangyari talaga or kung ito po talaga yung flow na nangyari. So, next po. So, paano makakatulong ang pagsulat ng balita sa paggawa ng caption sa inyong content o social media post? So, next po. Practice lang. Practice is the key. So, magsulat, magtanong at humingi ng tulong kung kinakailangan. Ako po, hindi naman po din kaagad na expert sa pagsulat ng balita. Kasi syempre, sa pagbabasa lang din po. Kasi dapat ay nagbabasa lang din palagi. Nagtitingin po sa iba't ibang mga Facebook page na pwede po natin gawing basis. Hindi naman po masama na magtingin-tingin tayo, may gawin tayong guide. Para at least sa mga susunod, tayo na lang. Kahit wala ng guide, kaya na natin gawin. Tapos sa pagsulat, ang ginagawa lang din po namin ay pwede nyo naman pong i-utilize ang paggamit ng AI. Although ang sinasabi po namin, ang guidance po namin pagdating sa AI, dapat po ay sulat nyo po muna. Sulat nyo po muna sa inyong sarili, and then pwede po ninyong i-run sa AI para kung gusto po ninyo tama yung grammar, tama po yung kung may mga pwede po kayong may suggestion sa AI para hindi siya masyadong malalim yung mga words, ganyan. Yun po, pwede po ninyo yung gawin. Pero ang talaga lagi po namin sinasabi sa pagpa-practice, kayo po ay magbasa, and then magsulat po kayo, try nyo lang po. And then, maganda rin, meron din magkikritik sa inyo po na hindi lang mismo kaagad ipopost yung inyong naisulat. Maganda rin, meron din nagre-review sa inyong, isa po sa inyong barangay, mag-approve, mag-check, magsasuggest kung ano yung pwedeng gawin bago po siya i-post. Kasi okay din na meron din pong, kung meron lang naman pong knowledgeable din. Kasi minsan ay, kung sa tingin po ninyo ay okay na, ay maging confident na din po kayo sa inyong mga ano. Pero ayun, may mga tools din naman po tayo pwede natin gamitin. Just use it responsibly. At saka dapat ay meron pa rin pong paggamit ng inyong knowledge, yung inyong kaalaman, at di lang po tayo mag-rely agad sa AI or sa ating mga modern tools. Kasi as information officers, iba pa din na meron tayong sariling way ng pagsusulat. Kasi minsan, ano yan mahahalata yan sa Facebook page na hindi ito ang nagsulat nito. Kapag iba yung format niya, for example, iba yung format ng pagsulat, iba yung format ng pag-font, iba yung format ng pag-post niya ng pictures. So, nahahalata pa din. So, maganda meron din tayo sarili nating style pagdating sa pagsulat. So, practice lang po. Siyempre, kami naman sa PIA, siyempre sa II Peso, ang inyo po lead na governing authority,
pwede rin sila mag-suggest. And then kami din po pwede rin naman, since based din naman po kami dito sa Calamba, pwede rin po namin kayong matulungan kapag po may mga ganyan po kayong kinakaharap po ng mga issues when it comes sa pagsulat or paggawa ng content. So next po. So bilang information officer, tayo po, hindi lang po tayo nagsusulat. Hindi lang po naman iyan ang ating focus. Kasi ngayon lang po, naging session lang natin ay news writing, pagsulat ng article. Pero ang ano po talaga natin, pinaka-way po talaga natin is yung strategic communication. Make-sure po natin yung ating mga content, kung iyan po ay news story, yung mga reels, yung po mga photos, yung mga social media cards, yung mga publication materials natin. Nagsaserve siya as both informative at organizational. So, hindi lang po dahil accomplishment ng barangay kaya yan ipopost sa inyong Facebook page. Pero ito po ay more on informative na kagaya nga po nung binanggit ni Ma'am Noemi kanina na basagin po natin yung mga kaisipan na wala tayong ginagawa sa gobyerno. Tayo po ay napakadami nating ginagawa. Minsan hindi lang napopost, pero maganda na meron din tayong information mechanism na hindi lang siya for accomplishment, pero gusto lang talaga nating maipamalita kung ano yung gusto dapat na malaman or dapat na malaman ng ating mga kababayan. Lalo na kung yan po ay may mga projects ang ating city government, di ba, yung nakaraan po, yung pamamahagi ng mga school materials, mula po sa ating mayor na na-post din kaagad, and then marami din ng mga schools na nagpasalamat. So yun po ay for information lang din na meron tayong ganong project, na meron tayong nakakatulong na project para sa ating mga estudyante, para sa ating mga families. So, we act as a bridge between the organization and the public, crafting stories that inform, engage, and influence. So, kagaya ang sinasabi din po sa amin, kapag po mahusay yung pagkakagawa ng isang information, pwede po tayong makatulong sa pagpapa-improve ng kamalayan or yung sa pag-uugali mismo ng ating mga kababayan. Kasi the more na nakikita natin, the more na na-reiterate natin yung mga ganong messaging, the more na na-influence or natutulungan yung mga nakakabasa lalo. Lalo na kapag may mga, for example, yung mga clean-up drives natin. Kung madami tayong clean-up drives na ino-organize, kung weekly po yan, twice a month, ganyan. Maaaring, kapag kung na-post natin yun, sa susunod ay makisama na rin sila or maki-engage na rin yung mga makakabasa ng content na yun dun sa ating mga gagawin pang project. So, ayun, nakaka-influence tayo na mas makatulong, mas maraming makapaglinis or mas maraming participate dun sa isang government program or government project natin. And then yung influence din natin sa ating mga kababayan, sa ating mga kabarangay na ayun, mabago yung kanilang mga distrust. Minsan din kasi may mga misconception o may mga maling information, mga hindi accurate na information na kapag tayo nag-post, syempre, kung posted yan sa kanilang, sa inyong Facebook page na matagal na sila subscribe or nag-follow, talagang tama kaagad information. Kaysa mag-rely sila doon sa mga sabi-sabi, doon sa mga chika-chika nila. Ayun, maganda na meron tayong official. Maunahan kaagad natin kung ano yung mga chismis. Lalo na kung may mga statements na kung may mga fake news, ganyan. Maganda na tayo kaagad yung mag-post. Kaysa kayo ay maunahan ng fake news, mas mahirap po na maka-counter yan. So, ayun na po, bilang information officers, practice lang, hindi lang naman kaagad yan unang beses natin magiging perfect kaagad. Kasi ang gusto naman natin, as duty din natin, hindi lang tayo basta nandyan lang sa gilid, tayo ay nag-i-inform, tayo ay nag-i-engage, tayo ay nag-i-educate. Okay po? So next po. So may mga questions po ba tayo when it comes sa pagsulat, sa news writing, sa social media captioning? Ayan, pwede na po tayo mag-open forum. So
Maraming salamat po at hopefully, bada po ninyo ito at exciting po yung bago pong project ng II Pesos. Siyempre, lead po natin si Sir Philip kung na makapag-contribute po tayo ng mga news articles para lang sa improvement ng ating barangay at siyempre for the benefit of our city. So maraming salamat po at good luck po sa mga bayo. Thank you po. Okay, thank you very much sa ating suking-suki, our PIA Laguna Head, Sir Chris Edreda. So, Q&A, baka may mga tanong. Huwag nang mahihiya. Baka may mga gutom. May mga gutom pa ba dyan? Baka naman may mga busok na inaantok na. Questions, mga kasama. Seriously, baka po may mga gusto magtanong, tanongin natin kay Sir Chris. Kasi kung ayaw niyo magtanong, ako magtatanong. Wala. Dalawang bagay lang yan. May naintindihan. Tatlo pala. May naintindihan. Walang naintindihan. O inaantok na. Kaya tatlong bagay lang yan. So, alin doon sa tatlong bagay na yun? Ako naman, may itatanong lang, Sir Chris, maybe yung next topic natin next month, ang ire-request ko kay PIA, sa tulong ni Miss Patricia, binigyan niya ako ng idea, is kung papaano tayo dapat sumagot sa tanong, sa comment ng ating mga pages. Kasi sa Chris, ito yung sa totoo lang, sa page namin sa II Peso, may 2 tao kami. Yan lang ang trabaho. Tumutok sa page at sumagot. Kasi, napagdaanan na namin yung araw yung impyerno. Kailan yun? Yung pandemic? Minumura ka na sa page and everything. Diba? Ang hirap kaya Diba? Kung tatanggapin mo lahat yung stress na yun at i-absorb mo, baka na-stroke ka na. Hindi naman sa pera biro, di ba po? Pero ngayon, syempre, with the help of PIA, Sir Chris, kung pamarapatin sa susunod nating buwan, sa July, ang maging topic natin ay kung paano natin sila mapapasagot. Mag-generate na kami ng question siguro. Yung mga banat na nakakainis. At kung paano nyo sasagutin. Pero, mga kasama, yung tinuro ni Sir Chris ngayon, ito yung isang mahalagang aspeto para hindi tayo banatan ng nakakainis. Bakit? Kasi kompleto at detalyado No. Kasi kung kulang yung post natin, babanatan ka. Iba naman yung gano'ng may bumabanat. Kasi minsan, may pinanganak, yun na naman ang kanyang trabaho, ang banata ng barangay. Tama mali? May gano'n talaga Tanggapin natin sa sarili natin, we cannot please everybody. Kahit akala nila, tama si boss, wala tayong ginagawa, ang dami nating ginagawa. And we are undercompensated, hindi sapat. Hindi sapat. Totoo naman yun. Aalala nila, masarap ang buhay sa gobyerno, masarap ang buhay sa barangay. Galing din ako ng barangay, kaya alam ko yan. Dati rin ako sekretary ng barangay. Hindi sapat, di ba po? Kaya lang, siyempre, ang nangungibabaw sa atin, una, yung malasakit natin sa mga kabarangay natin. At ikalawa, pinapangalagaan natin yung tiwala sa atin ng ating mga kapitan at ng ating konseyo as a whole. Di ba po? So, ayun, ang kailangan natin. So, sana sa mga susunod nating meetings, mahikayat na natin yung kulang. Next meeting, magpapasubmit na ako ng sizes ng uniform. Kasi bumulong na ako kay Consi Carlo kanina. Consi, baka naman. Maglalambing na rin kami ng uniform, may sasamantalahin ko na. Para naman pag nakikita-kita tayo weekly dito,
maganda naman yung uniform natin. And magre-request tayo kay Sir Den Cepeda ng Kalambanga ng design. Payroll design. Okay? Mag-design ka ng uniform ng CC Bayon. Okay? Ipadi-design natin sa kanya para maganda yung ating magiging uniform. Okay po? So, yun yung mga susunod nating step. And sana naman, pagdating naman natin ng August, makapag-taking na tayo. Kasi kaya hindi ko ma-schedule yan eh. Saan lugar? Bungi-bungi. Hindi ko makita kung umupo dito yung 54 barangay. Saan lugar yan, sir? Puerto po ba nasa, ay, Puerto, ano ba yun? Puerto Galera, sir? Buo kasi po, nag-message, wala pa daw sa GC ang Ha? Ayun, pakitake note po, yung mga wala pa sa GC, Uma-attend daw po yung... last time umaten. Last time umaten. Honest to goodness, may 4 lang talagang barangay. Simulat sa pool, walang umaten. Ha? Hindi ko napapangalanan. Isa sa poblasyon, 3:7. Sa pool simula, walang pinadala. Isa sa baba, isa sa poblasyon. Pagbibigyan ko ngayon, maramayan ko pero na. O kaya umaaltares pa. No? Pero yung 3 dito sa 7th Fleet, hindi ko maintindihan. Yung isang kapitan dyan, tinawagan ko na nga eh. Magpapapunta raw. O, yung isang buwan, magpapapunta raw. Nung nakaraang buwan, magpapapunta raw. Yan ngayon, wala. Eh pagka ganun, at talagang silang 4 ay hindi magko-comply, iwanan na natin. Aba, malay nyo, kung tayo nakapag-outtaking na, di ba? Kung tayo makapag-bagyo ulit, o kung saan man tayo mayagan. Di ba? So, kaya alam naman ni Sir Chris, kasama natin yung mga yan, nag-bagyo tayo ng nakaraan. Di ba? Sad to say, may mga SK tayong kasama nun. Hindi ko na ikukwento kung ano yung nasunod. Hanggang ngayon. Ang masasabi ko lang, sad to say. Ano? Sad to say, hindi nag-materialize yung mga SK natin as Bayon. Pero may mga SK naman tayo na, ayan, no? Si Mahata nag-message, susunod daw, hindi naman dumating. Sabi mo, wanted siya sa akin, susumbong ko siya kay Paring Bombe. May mga nag-message. Si Barandal ba nakarating? Ayun, si Sir. Thank you, Sir. Nag-message si Sir sa GC, hahabol siya. May tinapos na isang meeting. So, andito yung barangay Barandal. Ano po? Thank you po kay Kapitana. Ayan. So, maganda rin ang piestahan sa kanila. Nung sa court naghanda si Kapitana. Kaganon, Sir, ilalive mo. Tapos i-share na lang natin. Maganda po yung mga ganon, kung ano yung mga ganap sa barangay. Ano po? Ang pansol, nandito ba? Ayan, si Ma'am. So, madalas din, nagla-live kami sa pansol ng mga activities. Itong nakaraan, Ma'am, hindi ko na naipalive eh, kasi medyo parang more on LGBT ang naging dating nung ating tubig live pansol eh. Oo, kasi tinatanong naman ako na yung aking mga staff na umiikot, nagtatanong yan. Boss, ano, ganito, ganyan. So, ayun. So, kahapon, yung misa, nilive natin, fiesta, yung pag-ikot ng mga musiko, yan, nilalive po natin yan. So, ayun po, baka may tanong kay Sir Chris. Magtanong po kayo. Wala ba talaga? Walang tanong? Seryoso? Parang gusto mo pumingan pa nito sa Chris. O cellphone, o drone, may mga kasama tayo na pwede kayong tulungan o turuan. Sa akin kayo papatulong. Siguro sa susunod, kung meron na kayong mga equipment na gano'n, yun naman yung mga susunod nating activity. Sasabihin natin kay Boss, Boss, basic photography at drone operation kailangan sa Baguio para mapicture yung magagandang tanawin ng bulaklak to. Palipad na boss. Di ba? Mahirap ba pag mahangin? Sa akin kayo papatulong ng drone. Ayan, diba? So, yun po, yung mga ating gagawin in the future. Kaya po sana, nagpapasalamat ako sa inyo ng mga patuloy na dumadalo. Yung mga naliligaw sana, eh medyo kalampagin natin ng konti. Kasi mapakalampag ko rin sila kila Kapitan, sila
sa ating DILG. Ano, papatuloy ko sa DILG dun sa iba. Kasi once na isa batas na itong o naipasa na itong resolution natin, tuloy-tuloy na po ito. Ang kasunod po nito, pangalan na yung aming hihingin. Official na pangalan ng inyong beso na endorsed by the punong barangay. And then asahan ninyo na mas marami pa tayong mga training at workshop na gagawin. Ngayon, sa totoo lang, pasundot-sundot lang sila Sir Chris eh. Pero pag talagang nagsimula na tayo as a complete sisibayon, eh asahan nyo, marami na po tayong gagawin. Marami na po tayong gagawin. Yung mga nakapunta sa Baguio nun, pinag-picture, pinagawa ng istorya. Tama, Sir Chris? Uulitin-ulit natin yung magkukunto rin tayo, maggagawa kayo ng istorya, base dun sa pyramid na ginawa natin kanina, then mag-check. Kaya kailangan mga 3 araw, kasi mahaba yung ating mga gagawin. Diba? Isang araw na pamamalengke, 2 araw na seminar. Sa araw ng seminar. Araw na sa pamamalengke. Gusto nyo naman, doon sa pinuntahan ng Ateneo tayo, sa Baler. Hindi nyo, ayaw nyo pala. Eh, di naman siya, huwag naman siya sweet. Anong ginagawin natin sa buhangin kung wala magsuswimming? Hindi ka sa akin, mga kabayon, ano? So, Sir Chris, wala naman tanong? May message si Sir Chris pa ba? Ma'am Maine? Gulat si Ma'am Maine. O si Ma'am Maine, palakpakan din natin, lagi natin yung kasama, ano? At si Sir Chris, syempre, ang aming taos-pusong pasasalamat palagi natin sa PIA. Kung may mga importanteng balita na sa tingin nyo kailangan i-cover, inform nyo kami. Kung kaya nilang i-cover, i-endorse namin kayo. No? So, kasi sila nag-endorse din sila sa Channel 4 eh. Kasi sila ay kasama rin ng PTV4, yung kanila pumahin siya. No? So, at least, nailalabas natin sa national TV kung ano man yung mga balita. Upcoming events, may pantrang sa linggo, baka hindi nyo pa alam. Ito po ay paanyaya ng Senro, Adap a River. And then sa darating pong June 30, ano ba yung seminar na yun? Yung may notice na sabi. Ipopost ko po doon sa bayon, ano? Ipopost ko po sa bayon yung ating activity ng seminar sa bahay ni Rizal. Part po ito ng buhayain. May magpapaseminar po sa bahay ni Rizal. Yun lang naman mga malalapit na gusto nyo mag-attend. I-cover naman po namin ito live. Pwede nyo rin i-share. Lagyan nyo lang ng caption. Di ba po? Sa Sangguniang Barangay ng Alicheria. Sa pamumuno po ng aming punong barangay, Kapitan Romel Casintahan, ilagay nyo sa baba. Nahatid po sa namin sa inyo ang isang live coverage ng seminar tungkol sa kung ano yung topic. And then, share nyo na. I-share nyo na yung seminar na ginagawa sa bahay ni Rizal. Pwede nyo na ginagawa ng caption, di ba Sir Chris, pag may sineshare ng mga live. Bawa po, may upcoming ulit tayong binanggit ni Boss kanina. Job fair with the MSME Summit, mediums, micro, small and medium enterprises, yung mga maliliit na negosyo. Yung mga negosyo ay pinatatakbo ng mga 30-20 persons below. Ano to? Yung mga bake shop na medyo sumisikat na. MSME yan. Sino yung nakatikim na ng minis na nasa SM na ngayon? O, nasa San Juan yan. Local yan, Kalambayan. Doon sa pagbaba nyo, baka meron pa kayong nabutan. Dito lang sa baba. Meron tayo ngayon kanina, nag-live ako. Meron tayo kadiwa ng Pangulo. May mga tinda dyan, mga murang produkto ng Kalambayan. Diba? So, pag may mga ganun po, pwede po natin
i-promote sa ating barangay using your Facebook page. Halimbawa sa inyo, sa barangay nyo, may sikat na isang pagkain. No? Pwede po natin babaan yan, i-feature natin. Di ba po? I-feature nyo sa page nyo. Part ng food tourism naman. Diba? O kung merong magandang puntahan sa barangay nyo, diba, Mabato. Ang lakas ng reach ngayon yung page nung Sangguniang barangay ng Mabato dahil lang doon sa Snake Road. Diba? Nilagay ni Kapitan yun kung may napalit, kung may napaba. O imagine ninyo yun, gano'ng karami ang nagte-trending yung page. Ang simple-simple yun, kalsada. Diba? Oh. So, yun po ay isa ng mga pamamaraan sa paano natin mapalakas yung mga FB pages. Okay, wala na pong tanong. Tayo uuwi na. Hindi pa na kami. Kami pala gano'n sa ispa. Kayo po ay uuwi na. Okay na po? Yeah, so maraming salamat po. Magkita-kita po tayo next month. Maraming salamat po. Mga kabayo. Sige. Thank you po. Yeah.